ayun nga, si VP Sara, pinag-iinitan pa rin ng mga kaliwang grupo. Ngayon po mukhang ang mga taga SMNI, pinag-iinitan din. Hindi ko lang sure kung mga makakaliwa ito ha. Pero ito po, laman ng balita kasi, ang daming, Diyos ko talagang super palagnay ng mga kaliwa. Paminsan-minsan meron talaga, katulad ni Madam Risa, paminsan-minsan may mga sinasabi rin naman siyang tama, pero ang tinatarget niya ay kakaiba. Okay, kinokontra kasi ni Madam Risa yung confidential files ni VP Sara, pero si VP Sara ang kinukuyog, hindi si PBBM. Unconstitutional daw, illegal. Ay ba't hindi nyo sampahan ng impeachment kaagad? Impeach pareho, pangulo at pangalawang pangulo, bilis. Nang umupo si Mig Zubiri o kaya si Tamba. Mig Zubiri, right, Senate President. O si Tamba baka umupo o pabor na pabor sa inyo, Madam Risa. O mukhang lahat talaga ay pumapabor sa inyo ngayon. Anyway, marami kayo nasisilip na kakaiba, di ba? O ito, may nasilip din kakaiba yata sa mga taga SMNI ang ewan ko kung anong kulay ni na Atom na ito, baka pinklawan din. Ayan, journalist Atom Arroyo. Nagsyampa ng kaswa. Tony Lavinia, Atom Arroyo and lawyer Tony Lavinia file a 2 million damage suit. Wow, tumataginting na 2 milyones pesos. Sana all, no? Kapag ka talagang na-involve ka sa mga defamatory statement, talagang pak! Nagsampa ng 2 million damage suit against SMNI hosts. Ay, wala daw po ngayon ang SMNI sa Facebook, Pinag-iinitan talaga. Pastor Kiboloy, anong gagawin mo dito? Mga host ng iyong radio at TV program, pinag-iinitan ng mga kung anong kulay man yan. Nagsampa ng kaso laban sa mga host na sina Dr. Lorraine Badoy and Jeffrey Celes, si Ka Eric, for their red tagging and defamatory statements at the QC Hall of Justice on Monday, September 11 kanina. Arroyo says he only filed a civil suit. Bakit hindi criminal suit? Civil, so pwede magpiyansa, yun nga 2 million. Against Badoy and Celes because he doesn't believe in the criminalization of libel. Di ba may nag-ano dito parang merong mga nagpo-push na kapag gawing criminal offense ang libel or paninirang puri. Libel, cyber libel, slander, mga oral defamation, ganoon. Libel kasi po through panulat, right? Oo, panulat ang libel. Slander through verbal defamatory statement. Pero almost similar na rin sila. Basta paninirang puri, sinabi, 'di ba? Sinabi, narinig, napanood, sinulat, pag libelous ang mga articles na ginawa at sinabi at ganon. At sinulat nga po, ayan, pwede kang masampahan ng kasong libelo. Pero si Atom Arroyo hindi naniniwala na dapat maging criminal offense ang libel. Kapag ka ikaw ay nanira, dapat di ba si Cerise? Di ba si Maria Ressa? O Rappler nga pala pinanggalingan ng article na ito. Ang tawag ni attorney ni kay Maria Ressa, criminal. She was found guilty together with her employee na lalaki, na baka sumulat ng article laban sa isang businessman from Mindanao yata, na malapit kay Tatay Digong, 'di ba? Siniraan nila. Kinasuhan sila ng libel, they were found guilty of libel. Kaya ang tawag ni attorney ni kay Maria Ressa, yung kutis baya, criminal ka, Ressa, criminal. Naniniwala daw siya na hindi dapat i-criminalize ang libel. Bakit? Anong kinatatakot mo kapag naging criminal offense ang libel, Atom Arroyo? Kasi nga po si Atom Arroyo ay member ng media. So baka mamaya yung kanilang mga nire-report, binabasang script, dinideliver, even yung commentary nila, baka maging libelous din at takot rin siyang makulong. O nga pala, sabi ni Attorney Nick nga, criminal si Ressa, napatunayang guilty of libel and cyber libel ng isang nagsampang kaso. Saka nakakita, si Ressa may kaunting aning ba yan siya? May kaunti ba siyang ganun?
Sinampahan siya ng pribadong individual, yun nga po yung businessman from Davao yata or from Mindanao. Sinampahan siya ng kasong kriminal na libel or cyber libel. And then guilty. 'Di ba? Tapos sa pinag-iinitan niya no si Tatay Digong. Hindi ba si Tatay Digong ang nagsampa ng libel sa kanya? 'Di ba? Kung todo paninira siya ba, ang hirap mamuhay sa Pilipinas, ang hirap maging journalist sa Pilipinas, curtailment of press freedom, kuning-kuning, 'di ba? Hindi namin kayang ipahayag ang aming mga saloobin. O talaga ba? Wala nga kayong tigil sa paninira kay Tatay Digong nung siya'y nakaupo hanggang sa matapos. Ngayon mahirap magsalita, panahon ni Papshi. Ngayon mahirap mag-criticize sa gobyerno at sa mga nakaupo. No, sa mga inappoint at sa mga elected officials. Ngayon mahirap magsalita. Sabi nyo nga, silent martial law ngayon. Hindi nyo lang nahahalata na parang silent martial law or parang delikado magsalita kasi ang mga media ngayon, including Rappler, ang bait-bait kay Papshi sa hindi natin alam na dahilan. Sino ang kumukumpas at may hawak ng medalyon, nawala tuloy yung hikaw ko, at may hawak ng medalyon, at lahat ng media ngayon sa Pilipinas ay parang nahahalina, nagagayuma kay Papshi at sa kanyang administrasyon. Sino ang may hawak ng pendulum ba yan or whatever, at ang bait-bait ng media ngayon including Rappler. Pero anyway, yan nga po nagsampa ng kaso. Kasi talagang di ba merong program si Dr. Lorraine Badoy at saka si Ka-Eric na laban kasama ng bayan, something like that, di ba? Laban kasama ng bayan or kasama ang bayan. Sila yung mga critics ng makakaliwang grupo. Pero ngayon, ayan, sinampahan ng kaso. Red tagging daw? May criminal offense ba or may offense or kahit civil offense or whatever? Meron bang is it kasalanan sa batas ang red tagging? There's no such thing as red tagging. Ang red tag ay sale yan, matinding sale. Mapa Middle East, mapa US, kung saan-saan. Dito lang naman sa Pilipinas yata walang red tag sale. Red tag is parang sobrang markdown ng item, like broken sizes kung shoes man yan at damit. Yung damit na halagang 1,000 mabibili mo ng 250 kapag naka red tag sale. Halos 75% ang off, ang discount. That's red tag. Bonggang-bonggang discount. Ginagamit lang ang red tag na term ng mga makakaliwa. Bakit ginagamit mo ang term na to, Atom Arroyo? Ang red tag ay ginagamit lang na ginagamit lang na phrase ng mga makakaliwang grupo. Sino ba si Atom Arroyo? Kanino siyang anak? Ito nga po yung post ni Attorney Nick Nangit. Tologo bo! Sabi niya Attorney Nick kay Atom Arroyo. Kasi talagang trending si Atom Arroyo ngayon eh. Tologo bo? Kung ang nanay nga niya hindi nagre-reklamo, ito naman gustong makakobra ng danyos. Ay, ganun ba? Yung 2 million lang ang gustong kobra, hindi nga daw nagre-reklamo ang nanay. Di ba maganda yun? Si Carol Arroyo. Allegedly si Carol Arroyo ay miyembro ng mga kaliwa. Napakagandang babae yan, kaya nga si Atom Arroyo, apakagwapo. Alam niyo, crush ko to nung araw, parang naging model pa yan ng Milo everyday. Right? Growing up. Wala nang boses ang prinsesa. Wala naman tamawi, wala pakulay. Growing up with Olympic energy. Growing up with Milo everyday. Alala niyo yun? Atom Arroyo, I think nasa nasa martial arts nung kabataan. Cutie-cutie niya nung araw. Tama ba ako? Model siya ng Milo nung araw. O, kumusta na yung Ovaltine? Ovaltine power! Huwag mo damawi. Walang pakulay. Okay. Nga pala, sabi ni Miss Sass dito, in other words, hindi siya naniniwala na libel should be criminalized. Pero naniniwala siya in its monetization. Atom Arroyo, hindi ka inaakusahan na ikaw ay miyembro ng mga kaliwa. Inaakusahan ka ni na Miss Sass at ni Attorney Nick Nangit kay mukhang pera. 2 milyon, di mo pa nilakihan. Ginawa mo na dapat 10 million, 20. 2 million lang? Saan makakarating? In this current economy? Oh, come on, Atom Arroyo. Yung 2 million mo, dadaan lang sa palad mo yan. Ubus yan sa isang taon, maniwala. In this economy right now?
Mahal ang bigas, sibuyas, karne. Tumataas ang gasolina, bilihin. Saan makakarating ang 2 million mo? Diyos ko. Talagang mahampas lupa laang ang masisilaw sa 2 milyon. Anyway, sabi ni Attorney Nick, hindi nga raw nagrereklamo ang nanay ni Atom Arroyo na inaakusahan na makakaliwa ni na Dr. Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric. Pero ito namang si Atom Arroyo gusto daw makakobra ng danyos perwisyo, yung pera nga 2 million. Di wow, kailangan patunayan niya na hindi freedom of speech ayon sa ATA 2021 ang mga isplok kulang na letter P sa SMNI at nayurakan ang kanyang pagkatao sa halagang 2 million pesos. Patunayan mo na nayurakan ang pagkatao mo sa mga sinabi ng host ng SMNI. At least recognize ng mga pulahan na walang krimen na red tagging. Kasi hindi naman pinagbabawal ng Korte Suprema eh. Hindi pinagbabawal ng kahit saang korte sa Pilipinas ang red tagging. Pero narinig ko yung palasyo, parang no to red tagging, sabi ng palasyo. Inay, pati palasyo yata pinamumugaran ng mga kaliwa, mga ate at kuya. Kaya kasong sibil ang tanging maisasampa nila kahit hindi siya naniniwala sa libel, hindi naman siya kongreso. Hanggang ngayon, andyan pa rin ang batas na yan. Yun nga lang, hindi niya magagamit kasi nga hindi libelous na tawaging nireregla sila. Hindi libelous, hindi pala libelous kung tawagin kayong makakaliwa, Atom. Bakit kaya? Kasi daw mismong mga pulahan or makakaliwang grupo, wala daw krimen, natanggap na rin, diba? Ay, nire-red-tag ako, ay, nire-red-tag kami, ay, nanganganib ang aming buhay. Diba ganun yung foul, parang cry foul kineme ng mga makakaliwa kapag ka sinabi mong, ay, nako, miyembro yan ng mga kaliwa. Katulad sinasabi ko kanina, diba? According to General Parlade, kino-quote ko si General Parlade, hindi ako may sabi nito, ang ACT Teachers Party List, yung kay Franz Castro na kumukuyo kay VP Sara, si Madam Sisa nga yata Madam Sisa, totoo ba nung kabataan mo, di ba welgista ka rin nung araw, aktivista ka rin? Nagtatanong lang naman. Ano pa? So, yeah, hindi naman pala krimen yan eh. Siguro nire-red tag kami si ACT Teachers Party List, yung kabataan, si Raul Manuel na mukhang bulate pag sumayaw, yung Gabriel, diba even Angel Oxy nagsabi, inaamin ko, miyembro ako ng Gabriela. Ano ba ang Gabriela, mga ate at kuya? Diba nakaladkad rin ang pangalan dati ni Hope? Kilala niyo si Hope? Hindi nyo palala si Hope, no? Si Hope Soberano, si Liza Soberano, nag-away kami ni Liza eh. Ilabanan ko ang ganda niya. Kasi di ba nagigiguest siya doon sa mga programs sa mga kaliwang grupo, yung Gabriela Youth. Sabi ko, hands off our children! Sabi makukulong daw ako, ipapakulong daw ako ni Liza. Huwag mo namang bawasan ang maganda sa labas, Miss Liza Soberano, dadalawa na nga lang tayo natitira, di ba? At syempre si Dr. Lorraine Badoy at si VP Sara, mga natitirang maganda sa labas. Di ba kukulong mo pa ako? Hanggang ngayon, di pa ako pinapakulong ni Liza Soberano. Kung todo brainwash na nga yata si OG Diaz na Pinklawan. Di ba? OG Diaz na Pinklawan, manager ni Liza. OG Diaz, sinong kinarma sa atin? Binlind item ako dati ni OG Diaz, mga ate at kuya, yung vlogger daw na uubo-ubo. Kawawa talagang katawan lupa ako, no? Inuubo-ubo na sa kaka-vlog. Ba't di pa ako napapakulong ni Liza Soberano? BFF Liza, hi, hello. Miss you, BFF. Nawala na yung imbierno ko kay Liza kasi tumiwalag na siya kay OG Diaz. I think yung mga pinagagawa ni Liza nun sa buhay niya, yung mga decision making lang decision for her ni OG Akla Kurapa ang ilong kinemilatik Diaz na sympathizer, supporter din ng mga Pinklawan at saka ng mga Dilawan at alam yun na, to the left. Saan ka naman nakakita? Feeling ko kasi si OG Diaz na nagbuyo kay Liza na sumali sa mga programs ng Gabriela Youth. Ano ba ang Gabriela at Gabriela Youth? Diba sabi ni General Parlade at saka nung kahit ng NTF-ELCAC, sila ay mga miyembro ng mga kaliwang grupo. Atom Arroyo,
Aabangan namin kung magtatagumpay ka sa 2 milyon mo. Balatuhan mo si Franz Castro, balatuhan mo sino nga yun ulit? Sa Gabriela, Arlene Brosas, balatuhan mo si Raul Manuel na mukhang bulate ng kabataan party list. Pero ang mga kabataan napapariwara, namumundok. O, kala ko ba protector ng welfare ng kabataan yung bulating yan, kasama sino ba yung dati, yung Sara Ilago, na mabantot daw ang kilikili. Kasi nakikita yung mga yun na umaakit sa kabundukan, Sara Ilago, si Sator Ocampo ba yun, sino yung mukhang potato head sa Payon. Lahat sila nakikitang namumundok, lam na dis. Kasi nga po yung mother ni Atom Arroyo, inaakusahan nga po na, di ba nung kanyang kabataan ay member ng, kasi may hilig daw talaga ang mga commander sa magaganda. Hindi ko sinasabing na biktima ng commander yung nanay ni Atom Arroyo, pero abangan natin, malay nyo manalo si Atom Arroyo ng 2 milyon, di sana balatuhan niya, pati si Madam Risa na bumabanat kay VP Sara na nakikipaglaban sa makakaliwa, balatuhan na rin ni Atom Arroyo, di ba? Magtagumpay kaya si Atom Arroyo sa kanyang mga binabalak na pamimera? Kasi 2 milyon yan mga ate at kuya. I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo sa ating channel.